Ngayon po naman mga minamahal at kinigilid nating tagapakinig dito po sa programa ng Endless Love of Jesus Healing on the Air sa ilalim po ng ating paboritong station program DWBM 103.9 Spirit FM ay ating po namang maririnig ang isang karagdagang mensahe na ipagkakalob sa atin ng ating head servant, Sister Sally Rabanzo Eleuterio. Muli po ay magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At sa gabi pong ito, ay nais ko pong ibalik ang kapurihan sa ating Panginoon sa kanyang pangako ng kagalingan, na siyang naging daan ng pagyabong paglago ng gawain ng Love of Jesus Catholic Charismatic Community. Alam natin, mga kapatid, na ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tao, ng likhain niya ay maging malusog, walang bahid ng dungis, walang suliranin, at payapa at mabuhay magpakailanman. Ito ang plano na ginawa ng Diyos kay Eva at kay Adan. Ang ating unang magulang na unang nilikha ng Diyos. Subalit dahil sa kapalaluan at dikas na kahinaan ng tao, siya'y sumuway sa utos at tagubilin ng Diyos, na naging simula ng pagpasok ng kasalanan at karanasang magkasakit, maharap sa iba't ibang uri ng problema, kaguluhan, kawalang direksyon ng buhay, at makaranas ng kamatayan, bunga ng kasalanang pagsuway. At totoo po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 107, talata 17 ay ito po ang sinasabi. Ang tao ay nagkasakit dahil sa pagsuway at dahil sa kasalanan. Maliwanag po ang katuruan ng Diyos sa aklat ayon sa kabanata at talata. Ang tuwirang pagsuway sa Diyos at likong pamumuhay ay nagbubunga ng kasakitan. Tulad po ng asma, rayuma, cancer, lupus, stroke, sakit sa bituka, baga, sakit sa atay, diabetes, kolesterol, emphysema, sakit sa abdo, sa balakang at sa likod, kasukasuan, goiter, constipation, malabong mata, nervous breakdown, hypertension, insomnia, at lahat ng uri ng karamdaman ay kung ilalapit mo sa ating Panginoon, katiyakan, ang kagaling ay tatanggapin mo. Kalakip din po nito ang maraming bisyo, bawal na alak at higit sa lahat, ang pinakamabigat at pinakamalala na bisyo ay ang paggamit ng bawal na gamot. Ang shabu, marijuana, corex, cocaine. Kabilang pa rin dito ang patuloy na pagtaas ng antas ng kahirapan dahilan sa kawalan ng hanap buhay, katamaran ng taong magpapawis, pagsasara ng pabrika, at ang mabilis na pagbagsak ng pambansang ekonomiya. Kaya nga po, mga kapatid, sa mga karamdamang ating inapakinggan, lahat ng uri ng karamdaman, kung ilalapit mo kay Jesus, na may pananalig at pagtitiwala, kung tatalikuran mo ang lahat mong maling ginagawa, isusuko mo ang lahat mong kasalanan, katiyakan ang katuparan ng pangako ng Diyos, ang ganap na kagalingan ay ating pong makakamtan. Ayon po sa estatistika, humigit kumulang
75% ang antas o level ng poverty. Tingnan po natin ang mga nagkalat na pulubi at madudungis na mga bata. Nasa langsangan ang punong mga piitan kahit sa ang bayan ay patuloy lamang ng kasalukuyang kahirapan ang ating dinaranas. Datapwat napakabuti ng Diyos at dakila ang kanyang puso. Bukas ang kanyang kalooban at handa siyang makinig sa lahat ng ating kahilingan. Maging ito'y kagalingan sa anumang uri ng kasuklam, kasakitan o kalunasan ng mga problema at karaingan sa buhay. Ito man ay tuwirang paglaya at paglaya sa pagkaalipin. Pagkalipin sa lahat ng mga bisyo. Tanging ang kanyang paanyaya ay ang pagsunod at pakikinig sa kanyang mga kautusan at pagtalikod sa kasalanan. Ang pangako ng Diyos ng kagalingan sa lahat ng karamdaman, kalunasan ng problema at paglaya sa pagkaalipin ng bisyo ay nakaaloob pa ito sa aklat ng Exodo, chapter 15, verse 26. Ito po ang sinasabi. Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susunod sa aking mga kutusan at mga tuntunin, hindi ko ipadaranas sa inyo ang alinman sa lahat ng mga kasakitan. Kung kaya nga po, mga kapatid, ang Diyos po'y napakabuti. Ganuman kalaki ang naging pagkukulang mo, hindi po siya nagsasawa na maggawad ng kapatawaran. Hinihintay lang ni Lord ang ating paglapit. Kaya patuloy po siyang nananawagan sa bawat isa. At ang kanyang panawag ay hali kayo. Kayong lahat na napapagal. Kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga dalahin. Kayong punong-puno ng problema at alalahanin sa buhay. Hindi makatulog. Balisa sa maraming bagay. Ang wika ni Jesus, hali kayo. Sa akin kayo lumapit. Katiyakan ang kapahingahay aking ibibigay. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Ganyan tayo minahal ng Diyos. Hindi niya tinitingnan yung mga mali nating ginawa kung tayo lalapit at dudulog sa Kanya. Kaya nga po, mga kapatid, yung kagalingan po ay nakapaloob sa isang awitin. Ang sabi nga po ng awitin, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Sa wika mo, ako ay gagaling. Ikaw ang kagalingan. You are the God that healeth thee. You are the Lord my healer. You send my word and heal my disease. You are the Lord my healer. Huwag kang magaling-langan, kapatid. Although hindi maganda ang tinig ko. Malak, dahil sa sobrang pagod, puyat, ay pinilit ko po na maibahagi sa inyo ang awiting iyon. Na punong-puno ng pangako ang Diyos kung ilalapit mo sa Kanya ang iyong problema. Napakabait po niya. Hindi niya titingnan yung mga nakaraan mo. Ang titingnan niya ay ang iyong paglapit. Pagsuko sa lahat mga nagawa mong pagkukulang. Ganyan nagmahal ang Diyos. Kung kaya nga po sa gabing ito, nawa mga kapatid, huwag kang magaling-langan. Kung may sakit ka, huwag kang matakot.
Sapagat ang sabi ng Diyos, ang bibigay ko sa espiritu ng katapangan, hindi espiritu ng kaduwagan. Kung dudulog ka sa akit, ilalapit mo ang lahat mong suliranin. Katiyakan, ikay aking tutugunin. Sundin mo lang ang aking mga utos at tuntunin, na hindi ka nag-aalinglangan. Ang katiyakay, tatanggapin mo ang lahat mong hihingin sa akin. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ganon niya tayo minahal. Subalit sa kabila ng lahat at pangako ng Panginoon, yung iba'y nag-aalinglangan, kung kaya hindi natatanggap ang ganap na kagalingan ng kanilang karamdaman. At sa hapong ito, mga kapatid, may problema ka, may sakit ka, ilapit mo kay Jesus sa darating na Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Saturday, Linggo ng Pagkabuhay. 5 araw pong mag-aalay kami ng pag-aayuno para sa pagtugon sa lahat ng karaingan. Kung may sakit ka, huwag ka mag-aalinglangan. Ilapit mo po kay Lord. Ang chapel po ay nasa harapan ng Gulang-Gulang National High School sa Balyero Subdivision. Nag-aanyaya po si Lord. Ano man sakit mo. Dito ko nakita, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit patay, kaya niyang buhayin. Ano man niya sakit mo, ay kayang ipagkaloob ni Lord ang kagalingan. Kung kaya nga po, patuloy po tayong makinig sa ating programa sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Sa ating pong pananalangin, pag sinabing idampi mo yung kamay mo sa bahagi kung saan naroon yung karamdaman mo, panaligan mo, angkinin mo, ang kagalingay, tatanggapin mo. At kaya nga po, mga kapatid, kaya po, ito po ay tinawag, itong programang ito, ng Endless Love of Jesus. Walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos. Dito ko po nakita kung paano ang isang patay na buhay. Dito ko nakita na sa pamagitan ng pananampalataya na hindi nag-aalinglangan. Ang 10 taong hindi nakakalakad, pinalakad ni Lord. Ang mga inaalihan ng masamang espiritu na hindi kayang gamutin ng sensya sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Jesus. Idampi mo ang kamay mo. Ipatong mo ang salita ng Diyos. Katiyakan ang masamang espiritu ay aalis, lalayo do sa taong sinapian. Marami po akong nakitang mga kababalakan na siyang nagbigay sa akin ng inspirasyon na sa loob ng 27 paglilingkod ko po ay hindi ako huminto. Patuloy kong isinakatuparan ang gawaing iniatang ng Diyos sa aking mga balikat. Sinikap ko, although nadidinig nyo, hindi maayos ang aking tinig, pero alam kong sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Lord ay magiging maliwanag na mapapakinggan nyo yung aming mga ibinabahagi. Kapatid, ang paglago ay hindi po nakukuha sa isang saglit na pagdalo. Ang pangako ng Diyos ay nagkakaroon ng katuparan kung tuloy-tuloy ang pagtugon mo. Huwag kang magsawa. At sa akin pong paglilingkod sa 27 taon, ay hindi po ako huminto. Walang naging dahilan. Naghihingalong asawa ko, iniwan ko. Signal number 3, nasa gawain po ako. Brown out, naroon din ako sa gawain. Ang aking pinanaligan at pinanindigan ay ang salita ng Diyos, na siyang nagbigay sa akin ng lakas. Dabagamat makasalanan din, ay ginamit na kasangkapan para sa kaligtasan ng maraming tao. At yan po ay
Araw-araw ay binabalik ko ang papuri sa ating Panginoon. Sa mga pagpapala, biyaya. Although marami kang dadaan ng pagsubok. Pero ang katiyakan, ang katuparan ng pangako ng Diyos ay pagkakaloob sa bawat isang mananatiling tapat na tumutugon sa kanyang gawain. Isa sa pinaka gawain na nagbigay po sa akin ng kalakasan, katatagan, ay ang prayer with fasting. Ang sabi po sa salita ng Diyos, ang panalangin may kalakip na pag-aayuno ay dinidinig ng Diyos. Sabi ko ngayon, napakabuti mo, Panginoon. Lahat ng bagay na idinulog namin sa iyo, hindi mo kami binibigo. Laging nariyan ka sa lahat ng prayer requests ng mga kapatiran, ay tinutugon mo ang lahat ng idinudulog namin sa iyo. Na siyang naging daan, Panginoon, na lalong lumago ang aking pananalig at pagtitiwala. Ni bahagyay hindi ako nagtamo ng pag-aalinglangan na sa aking paghingi sa Diyos ay hindi ako bibiguin. Sa mga gustong mag-abroad, sa mga kapatid na may interview para sa trabaho, wala pong hindi tinugon ng Diyos. Lahat ng idulog mo sa Kanya, nang may pananampalatay at hindi ka nag-aalinglangan, katiyakan, ipagkakaloob ni Lord. Kaya nga po, mga kapatid, yung iba hindi nakakamit ang kanilang mga kahilingan. May kadahilan po. Yung pagsunod nila ay sala sa lamig, sala sa init. Ang sabi po sa aklat ng pahayag, isusuka kita kung ang pagsunod mo'y sala sa lamig, sala sa init. A-attend ng prayer meeting ng January. Pagdating ng February, absent na. Nagkaroon ng konting problema, hindi na a-attend sa gawain. Sumakit lang ng konti ang balakang, hihinto na sa pagtugon sa gawain. Ang Diyos po'y alam niya ang laman ng ating puso't isipan. Hindi mo man sabihin, ang lahat ng iyo'y batid ng Diyos. Kung kaya nga po, mga kapatid, sa buhay ko po, ang naging inspirasyon ko sa aking pagsunod sa ating Panginoon ay ang kanyang pangako. Pangako ng Diyos na kung mananatili kang tapat hanggang katapusan, hanggang ikaapat na saling lahi, biyaya, pagpapalay tatanggapin natin. Although marami pong pagsubok na naganap sa buhay ko, pero hindi naging daan na ako ay huminto at hindi tumugon sa panawagan ng Diyos. Iba't ibang uri ng pagsubok. Sakit ng magkasakit ang asawa ko. Sunog na masunog ang aming tahanan. Nasunog ang tindahan namin. Lahat ng negosyo ko'y bumagsak. Totally, walang natira. Pero hindi naging daan ang lahat ng yon para sisihin ko ang Diyos. Bagkos ay naging daan para ako'y patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Pinanaligan ko yung kanyang pangako. At tunay nga, mga kapatid, kung susunod ka sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, isabuhay mo ang kanyang salita na hindi ka nag-aalinglangan. Kapatid, katiyakan, walang kabiguan ang lahat ng iyong hihingin sa ating Panginoon. At yan po'y nadadama ko sa kasalukuyan. At may age 77. 3 ang anak ko. Ang isang anak ko ay nasa London. Ang isang anak ko ay ang asawa ay contractor. Yung isang anak po ay may negosyo. Meron silang videohan. At siya po ang kasama ko sa gawain. Siya ang head ng music ministry. At sa tulong ng Diyos, mga kapatid, ay wala akong problema pagdating sa aking mga anak. Yun yung pangako na inasahan ko. Kaya ko po ito, Senyor, mas magsilbi nawang inspirasyon sa bawat isa. Ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan.
mananatili ang pangako ng Diyos kung mananatili kang magsasabuhay ng kanyang salita at susunod sa kanyang mga utos. Kung kaya nga po mga kapatid, napakabait po ni Lord. Huwag ka lang mag-alinlangan. Sabagat ang sabi niya, anuman ay ibibigay niya. At marami po siyang patotoo. Ipinakita sa aking larawan kung paano sa pamamagitan ng kanyang salita na aking pinanaligan. Ang lahat po ngayon ay nagkaroon ng kaganapan. Kaya nga mga kapatid, sa hapong ito, para malubos ang ating pong kasiyahan, ipikit po natin sumandali ang ating mga mata. Itumpo natin ang ating isipan sa ating Panginoon. Kung mayroon kang kahilingan, huwag kang mag-alinlangan na hindi pagkakalob ni Lord. Dakilang Ama, lahat po ng kapurihay, ibinabalik ko sa iyo. Na sa hapong gabing ito, ay sinamahan mo po ako. Although, alam mo Lord, kung ano ang kalagayan ko. May karamdaman, pero hindi naging hadlang para matumugon sa iyong panawagan. At patuloy ako nagbabalik ng papurit, pasasalamat. Pasasalamat sa buhay kalakasang ibinibigay mo sa amin. Pasasalamat sa gawaing iniatang mo sa aking mga balikat na napagtagumpayan ko ang lahat ng mga problema na dumating sa aking buhay. Pasasalamat at pinalaala mo, dakilang Ama, ang gawaing ito. Sapagkat marami sa mga kapatid namin na hindi naaabot ng tinig mo at walang alam pagdating sa pananampalataya. At sa mga samandaling ito, mga kapatid, kung may karamdaman ka, idampi mo ang kamay mo kung sa bahagi kung saan narin yung sakit. At sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, angkinin mo na yung karamdaman mo ay pinagaling ng ating Panginoon. Pagsisihan mo, i-recall mo yung mga mali mong ginawa. Sapagkat ang pangako'y magkakaroon ng katuparan kung malinis ang ating puso. Kung kaya nga po, Panginoon, sa mga samandaling ito, binabalik ko po ang papurit pa sa salamat. Padaluin mo po ang banal na Espiritu Santo ng kagalingan sa lahat ng naaabot ng tinig na ito. At umaasa ako, Panginoon, pangako mo walang kabiguan. Hindi mo kami bibiguin sapagkat sa pamamagitan ng kanilang kagalingan ay madadama ng bawat isa ang iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. At umaasa rin ako, Panginoon, at patuloy kong idinudulog sa iyo na nawa po ay maging maayos, matagumpay ang aming 5 days fasting. Yung mga kapatid namin, elders, coordinator, ay hipuin mo po. Bigyan sila ng financial blessing para po sila'y makasama namin sa pag-aalay namin na 5 araw na pag-aayuno. At umaasa ako, Panginoon, na hindi mo po kami biguin. Ang kaayusan, kadagumpayan ng aming 5 days fasting ay pagkakaloob mo po. At nag-aanyaya ang ating Panginoon, mga kapatid, may problema ka, may sakit ka, hindi ka makatulog, balisa ka sa maraming bagay, problema sa anak, problema sa asawa, sa lahat ng uri ng problema. Kung mananalig at magtitiwala, ang sabi ni Lord, halika. Halika at tutugunin ko kung magtitiwala ka sa akin. Sapagkat ang katuparan ng idinudulog mo ay didinggin ko. Subalit, ayon po sa salita ng Diyos, kailangan may gawa. At nananalig ako, dakilang Ama, na sa mga samandaling ito, yung mga kapatid namin
na mga may karamdaman, hindi man sinambit ng aming mga labi ang kanilang mga pangalan. Sa pamamagitan ng Jesus na iyong kapangyarihan, ay patong mo po ang kamay mo at padaluin ay ang banal na Espiritu Santo ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Kaayusan ng lahat ng gawain ng LOJ, katagumpayan na gaganaping palaspas doon sa aming chapel sa Malabon. Nawa po'y makatagon ang lahat ng inanyayahan namin para po sa gaganaping palaspas sa celebration bukas bilang paggunita sa hirap at sakit ng ating Panginoon. Umaasa po ako, dakilang na hindi mo po kami bibiguin sa lahat ng aming idinulog. Salamat po, dakilang Diyos. Nawa po, Panginoon, sa pamagitan ng tulong mo, sapagkat hindi ako nag-aalinlangan ni bahagya, ay tinugon mo po ang lahat ng kahilingan ng nakadinig sa programang ito. At patuloy, nabigyan mo, Lord, ng biyaya ng kalakasan, kalusugan, ang lahat na lumalapit sa iyo at humihingi ng tulong. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Para po sa kabatiran ng mga ginigiliw nating nakapakinig dito sa Endless Love of Jesus Healing on the Air, ay nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong paanyaya. Salamat sa lahat ng mga Kristiyano Katoliko na bukas po ang chapel ng Love of Jesus diyan po sa bahagi ng Unson sa Balyero Subdivision tuwing ikalawang linggo ng kada buwan. Ay meron po tayong ginaganap na misa at fellowship. Dito po ay muli po nating matatanggap, madadama at mararagdagan ang ating pananampalatayang Kristiyano sa pagsasama-sama ng mga kapatiran na nais na lumalim at tumatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos at maging isang mabuting ehemplo ng ating inang simbahan. Every time na ang mga kapatiran po ay nakakabalik sa ating gawain dito sa lalawigan ng Lucena, ay nais po namin ipaabot na ang Love of Jesus ay bukas po sa lahat ng mga Kristiyano Katoliko na nais na makiisa sa gawain pamparokya, pangsimbahan at sa kawan po ng Endless Love of Jesus Healing on the Air. Kami po ay magpapaalam pansamantala. Salamat sa Diyos, salamat po sa ating simbahan, sa ating Panginoong Hesus, ang mabuting pastol. Gayon din po sa ating head servant Sister Sally, Sister Lita Robles ng Wellmanville, at ang ating nagpahayag kanina na isang patunay na patotoo sa kabutihan ng Diyos, ang ating Elder Sister Feli Mariano ng North Employee Prayer Group. Purihin ng Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya, pag-asa ng bawat kapwa-tao.
Laging magmahalan tayo, yan ang lunas at ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga na. Buhay ng tao